Ibinahagi ng National Authority for Child Care o NACC ang mga karampatang parusa na ipapataw sa sinumang mahuhuling gagawa ng krimen tulad na lamang ng iligal na pag-aampon, maging ang mga kumakalat na pagbebenta ng sanggol online. Nagbabalik si Kate Renya para sa 13 sa tanghali. Sa kasalukuyan, patuloy na nilalabanan ng National Authority for Child Care o NACC, katuwang ang Philippine National Police Women and Children Protection Center ang talamak na bentahan ng sanggol online. Ibinahagi ni NACC Assistant Secretary Rowena Macalintal ang mga naging tagumpay na rescue operations mula 2024 hanggang Pebrero 2026. Ang PNP po ay successful entrapment operations na po para sa 5 bata noong 2024, 8 bata noong 2025, and ngayon po February pa lang po meron na pong 7 na mga successful entrapment operations. And so far po, 22 na po na mga minors ang na-rescue natin out of the 20 successful entrapment operations against baby selling ng ating PNP-WCPC. Base po ito sa mga na-monitor namin sa reports po ng aming mga social workers. Sa kabuuan, 22 bata ang nasagip at 32 sangkot ang naaresto, kabilang ang ilang magulang na sangkot sa iligal na gawain. Bawal pong magbenta ng bata, hindi po binibenta ang ating mga anak. Kung hindi na po natin sila kayang alagaan, there is a mechanism po in our law for these biological mothers, for these parents, to legally relinquish their parental authority over the children. Hindi ho kailangan pagkakitaan dahil hindi po commodity ang ating mga anak. Binigyan din niya na hindi kalakal ang mga bata at may mga programang maaaring lapitan ng mga pamilyang nakararanas ng pinansyal na kakulangan. There are interventions, support, and aid and assistance po that our government can provide. Lumapit lang po kayo sa ating mga DSWD offices, lalo-lalo na po sa inyong mga local government units, through your local social welfare and development officers. Pwede po tayong mag-relinquish ng parental care sa ating mga bata kung after po ng series of counseling and interventions provided, mag-decide pa rin para tulungan po kayo na maitawid yung krisis at huwag ninyo sanang i-let go ang inyong mga anak. Paalala ng ahensya, ang sinumang mapatunayang sangkot sa online baby selling ay maaaring maharap sa mabigat na parusa mula 20 taon hanggang habang buhay na pagkakakulong at multang umaabot sa 2 hanggang 5 milyong piso. Tungkol naman sa mga simulated birth certificate o mga kaso ng iligal na pagpaparehistro ng bata, ipinapaalala ng NACC na ito ay may kaukulang parusa, subalit may proseso upang maisa formal at maligalisa ang adoption. Kung meron po kayong ganitong situation at nangyari po ng 2019 backwards, yung pagsisimulate ng birth certificate, entrenato na po ninyo yung inyong anak-anakan, yung inyong inaampon bilang tunay na anak, tunay na kapamilya, and their adoption will redound to their best interest. Pwede po nating iproseso. Ika-cancel po yung sinimulate, tinumper na birth certificate. Ilalabas po natin yung tunay na birth certificate ng bata. Diretso na po sa proseso ng legal adoption at wala pong kailangang bayaran. Kinakailangan lamang ng mga adoptive parents na maghain ng mga kinakailangan dokumento tulad ng medical records, police clearance at psychological evaluation. Hanggang 2029 na lang epektibo ang batas na ito, kaya pinapamadali na ng NACC ang mga kwalipikadong magulang para maging legal na ang pag-ampun nila sa kanilang mga itinuturing na anak. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Kate Renya, 13 sa tanghali ng Congress TV.